Amen. By the way, I am Pastor Len Prado Lambikit. It's an honor and privilege po to be a part of the leadership team of this church. Always grateful po ako sa Panginoon sa binibigay niyang opportunity na maibahagi ang kanyang salita sa platform na ito. And I want to honor as well our pastors, Pastor Stephen and Pastora Jen, na ngayon po ay nasa Aklan, no, para ibahagi ang salita ng Panginoon, to minister there sa Panay Island. And kanina, kausap namin sila, ang daming tao dun sa event na pagsasalitaan nila. Let's pray for them, no? Let's minister to them na talagang, let's intercede for them na lahat na makakapakinig ng salita ng Panginoon, mababago ang buhay. Amen. Kagaya natin dito na makakapakinig din ng salita ng Panginoon, baguhin ang ating mga buhay. Amen. And as we start digging the Word of God, gusto ko na rin pong mag-disclaimer ngayon pa lamang kasi baka mamaya magalit po kayo sa akin sapagkat medyo masakit po talaga ang mga maririnig natin sa hapon na ito. Pwede na pong lumabas ang ayaw masaktan. Medyo masakit po talaga, but please do me a favor. Pwede po ba that don't think that the message is for someone else. Huwag mong isipin na para sa katabi mo ang message ngayon, kundi angkinin mo. Huwag mong sanggain yung salita ng Panginoon, kundi angkinin ang salita ng Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag mong sanggain, angkinin ang salita ng Panginoon. John chapter 5, verse 1 to 8. Sometime later, Jesus went up to Jerusalem for one of the Jewish festivals. Now there is in Jerusalem near the sheep gate a pool, which in Aramaic is called Bethesda, which is surrounded by 5 covered colonnades. Here a great number of disabled people used to lie, the blind, the lame, the paralyzed. One who was there had been an invalid for 38 years. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well?" "Sir," the invalid replied, "I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I'm trying to get in, someone else goes down ahead of me." Then Jesus said to him, "Get up, pick up your mat, and walk." And at once, the man was cured. He picked up his mat and walked. Let's pray. Lord, salamat po sa iyong mga salita. Ang dalangin namin, Panginoon, kausapin mo kami. May we encounter you today, Lord God. Buksan mo ang aming mga puso, buksan mo ang aming mga isipan, buksan mo ang aming mga spiritual ears, Lord God, na marinig ka namin sa araw na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang title po ng message natin this afternoon is, Do you want to get well? Do you want to get well? Pwede mo tanongin sa katabi mo yan. Do you want to get well? Bilang pong mga Kristiyano, ang plano ng Panginoon para sa atin ay tayo'y mabuhay ng matagumpay. As a matter of fact, sabi sa scripture, in Christ, we are more than conquerors. Higit pa daw tayo sa mga mananagumpay. And He wants us to live a victorious life. Ang nais ng Panginoon, mabuhay ka na victorious and not a victim. Amen? At kung tatanungin ko po kayong lahat, for sure, sasabihin nyo, I want that life too. I want that victorious life too. Pero naniniwala din po ba kayo na kahit tayo ay conquerors na, kahit tayo ay matagumpay na, kahit tayo ay victorious na sa paningin ng Panginoon, kahit tayo ay forgiven na, ay pwede pa rin hindi ka pa malaya. Pwedeng pinatawad ka, pero hindi ka pa malaya. I remember si Lazarus, di ba, in the Bible, nung nabalitaan ni Jesus na patay na yung kaibigan niyang si Lazarus, sabi ng scripture, 4 days later, dumating ang Panginoong Jesus sa lugar kung nasaan si Lazarus. At sabi doon, nakatayo si Jesus sa labas ng tomb, sa labas ng libingan ni Lazarus. At sabi niya doon, Lazarus, come forth. Lazarus, arise. And God being so powerful, nabuhay na muli si Lazarus. Praise the Lord. Amen? And nung binabasa ko yung scripture na yon, nung nabuhay na muli si Lazarus, hindi sinabi ni Lord na paglabas ni Lazarus dun sa tomb, hindi sinabi ni Lord na, "Uy, welcome back." Hindi yun ang sinabi ng Panginoon. Hindi sinabi ng mga disciples na, "Lazarus, welcome back to life." Hindi yun ang sinabi. Ang sinabi ng Panginoong Jesus sa mga disciples,
Loose him. Let him go. Kasi pala, paglabas ni Lazarus dun sa tomb, oo, buhay na siya, pero mummified pa din siya. Buhay na siya, pero nakatali pa rin siya kasi nilibing siya eh. At that time, sa kanilang panahon, kapag ka nililibing ka, talagang kailangan nakatali. Alam niyo yung mga mommy? Nakatali ang buong katawan mo. So, buhay si Lazarus, pero kailangan niyang kalagan. You need to loose him, sabi ng Panginoon. Is it possible pala that we are risen but bound? We are alive but bound by sin. Buhay ka, pero kailangan kalagan ka ng Panginoon. Posible pala na you are now alive from being spiritually dead kasi tinanggap mo na ang Panginoong Jesus, but still bound by guilt, by shame, by sin. Na posible palang victorious ka, pero nasa victim mentality ka pa din. Nasa victim mindset ka pa rin. Pwedeng buhay ka, pero nakatali ka pa rin sa kasalanan. And it is also possible that you are forgiven, but you are still bound by your unforgiveness. Amen? Tayo pong lahat ay pinatawad na ng Panginoon. Mahal na mahal tayo ng Diyos. At ang nais ng Panginoon, ma-enjoy mo ang buhay kasama siya. Ma-enjoy mo ang buhay na nandito ka sa lupa kasama ang Panginoon. Amen? Yung story po na binasa natin kanina sa John 5, story siyang sabi doon, meron daw pong pool na ang pangalan ay Bethesda, which means house of mercy. Sabi doon, yung area na yon was full of sick people because they are waiting for an angel na i-stir up yung water. Kasi sabi doon, whenever na ang angel ay pumunta, bumaba doon, in-stir up yung water ng pool, kung sino man daw ang unang makakatalon, kung sino man daw ang unang makakapunta sa pool, ano man ang kasakitan niya ay gagaling. So because of that, ang maraming tao, ang maraming sick people, nandun na sila, nag-camp na sila doon, doon na sila nanirahan, doon na sila nagstay, kasi nag-aantay sila sa angel para magkaroon sila ng kagalingan. Amen? And merong na-call out doon sa lahat ng mga may sakit na yon, na-call out ni John sa scripture niya, sa text niya, yung babae, yung lalaking ito, na for 38 years, imagine that, 38 years, may infirmity. 38 years na siyang invalid. 38 years na siyang unwell. Amen? At sabi ng scripture, walang ano-ano, lumapit si Jesus doon sa lalaking ito at sinabi, "Do you wanna get well? Gusto mo bang gumaling?" Amen? As you can see, no, doon sa nabasa natin, 38 years is no joke. 38 years of his life, stuck siya doon. 38 years of his life, he is sick. Imagine that. Tayo nga 1 month lang tayong na-lockdown ng COVID. Hirap na tayo. Right? Imagine this man, 38 years, he was sick. That's a long time. Every day the same pattern. Every day the same na nangyayari. Nandun siya sa mat niya, nakaupo siya sa mat niya, pwedeng higa, upo na lang ang ginagawa niya. Nandun na lang siya, waiting and waiting. And ang masakit pa doon, for 38 years, na-witness niya yung ibang tao na nauunahan siya doon sa miracle na ninanais niya. Amen? And sa panahon po natin ngayon, 70 years na lang daw ang average lifespan ng isang tao. So kung 38 years siyang sick, imagine that, almost half of your life, you are sick. No, I've realized sometimes it feels like our life in general is stuck. We are stuck in unhappy marriages, stuck in wrong and toxic relationships, stuck in stressful parenting, stuck in addiction, stuck in sin, unforgiveness, pain of the past, o yung pwedeng broken-hearted ka, at dahil na broken-hearted ka, hindi ka na naka-move on. Pwedeng nalugi ka sa negosyo, tapos hindi ka na nakabangon. O yung bumagsak ka sa board exam, tapos hindi ka na makahanap ng trabaho.
O yung nag-away kayo ng pamilya mo, kaya hindi ka na makauwi sa bahay nyo. Hindi mo na mabago yung sitwasyon eh. Right? Na-stuck ka na dun. Yung nagkamali ka, nahihiya ka na lumapit sa kanila kasi nagkamali ka. Yung nabuntis ka ng maaga, hindi mo na alam kung maaayos mo pa ang buhay mo. It seems like hopeless. Right? Sabi mo sa katabi mo, ikaw ba yun? Para po kasing naggaganunan, ikaw yun. Amen? But verse 6, sabi, and when Jesus saw him lying there and learned that he had been in that condition for a long time, he asked him, do you want to get well? No? Take note nabasa natin. Sabi doon, when Jesus saw him, hindi yung lalaki ang nakakita kay Jesus. Si Jesus ang nakakita sa kanya. Sabi doon, when Jesus saw him, lying there. At nalaman ni Jesus, he learned, na matagal na siyang nandyan sa kondisyon niya. Kaya tinanong ng Panginoon, na yung lalaking ito, he wants healing. Right? Pero nung dumating yung healer, hindi niya napansin. Right? Na for 38 years, he is longing to get healed. For 38 years, he is longing na, Lord, sana may baba sa akin dyan sa pool na yan para gumaling ako. For 38 years, he is longing na gumaling siya. Pero nung dumating yung healer, hindi niya napansin. Why? He's so focused sa pool. Amen? And many of us, alam niyo, nung binabasa ko ito, iyak ako na iyak. Kasi Lord, this is so true. We are waiting for a miracle. We are waiting for your move. Pero nung dumating ka na, hindi ka namin napansin kasi masyado kami nakafocus dun sa gusto naming mangyari. That is it possible na nandyan si Jesus sa buhay mo, ready na pagalingin ka, pero hindi mo siya napapansin. Kasi nakafocus ka dun sa miracle. Nakalimutan mo yung miracle worker. Nakafocus ka sa healing, nakalimutan mo yung healer. Amen? Nakita ni Jesus ang lalaking ito. Amen? Jesus is ready to visit your Bethesda, kapatid. Handa ang Panginoon na bisitahin ang anumang sitwasyon na meron ka. But, nakikita mo ba siya? Inaantay mo ba siya? Do you want Jesus? Or do you want just the miracle with Jesus? Sabi ko po sa inyo, masakit eh. Amen? That sometimes, as Christians, no? Ang tagal mo ng Kristiyano. Ang tagal mo nang nakikinig ng salita ng Panginoon. Pero you're always looking for a miracle. Always looking for breakthrough. Always looking for the move of God. Hindi mo napapansin, nag-move na ang Panginoon sa buhay mo kasi masyado ka nakafocus sa gusto mong mangyari. Amen? Sabi ng verse 6, when Jesus saw him lying there and learned that he had been in that condition for a long time, he asked him, do you want to get well? Alam niyo, nang binabasa ko to, Lord, what kind of question was that? The answer was obvious. Kaya nga siya nandun sa poolside. Kaya nga siya nandoon. Kasi gusto niyang gumaling. Lahat ng tao doon, gusto nilang gumaling. So bakit tinanong ni Jesus ang lalaking ito? Sabi doon, do you wanna get well? Iniisip ko, tinatanong ko ang Panginoon, Lord, bakit mo siya tinanong? Tinatanong mo ba siya kasi hindi mo alam ang sagot? O tinatanong mo siya kasi hindi alam nung lalaki ang sagot? Amen? That sometimes God doesn't ask us question not because He doesn't know the answer or not because He doesn't know the truth. Alam niya yun, but because we doesn't know the truth. We don't know the truth. Amen? And for sure, tinanong ni Lord yon kasi alam ng Panginoon, hindi lang ang physical status niya, kundi maging ang heart status niya. Na nung tinanong siya ng Panginoon, God is not talking about physical healing. God is talking about your heart. Kasi di ba, kapag matagal ka nang may sakit, you used to be sick. Nasanay ka na may sakit. Na minsan, ayaw mo nang umalis dun sa kasakitan kasi komportable ka na dun.
Nasanay ka na doon. Naging comfort zone mo na yon. Amen? And God is asking us questions because He wants to remind you of your situation na kailangan mo ng Jesus sa buhay mo. Amen? He asks us questions to reveal our own motives. Ina-ask tayo ng Panginoon ng mga questions to reveal our fears, our sins. Di ba si Adam? Tinanong ni Jesus, Adam, where are you? Tinanong ba siya ni Lord dahil hindi alam ni Lord kung nasan sila? Alam ni Lord. Pero bakit siya tinanong? Kasi para malaman ni Adan na nagtatago siya sa Panginoon. Amen? Sometimes, God is asking us questions kasi gusto niyang malaman mo ang sitwasyon mo. Kasi magsisimula ang healing kapag nalaman mo kailangan mo ng healing. Amen? Si Cain, tinanong siya ng Panginoon, where's your brother? Si Ezekiel, can these bones live? Sabi ng Panginoon sa kanya. Yung layman, tinanong ng Panginoon, do you wanna get well? And God is asking you the same question right now. Sasabihin mo rin ba sa Panginoon na, Lord, the answer was obvious? O sasagutin mo ang tanong ng Panginoon? Kapatid, God is asking you right now, do you wanna get well? I believe na hindi ina-expect ng layman na magtatagal siya doon. Pwede, I don't know kung paano siya napunta doon. I don't know kung paano siya naging lame. Maybe somebody drop him off. Diba? Maybe may nagdala sa kanya doon. I don't know kung paano siya napunta doon. Pero for sure, hindi niya ina-expect na magtatagal siya doon. Kasi siguro, nung nabalitaan niya na merong pool of Bethesda, na kapag ka nauna kang mag-jump off sa pool, ay gagaling ka, for sure, nagkaroon ng hope sa puso niya. At for sure, nung una, excited siya. Why? Kasi alam niyang may hope, alam niyang may pag-asa, pero hindi niya ina-expect na tatagal siya ng ganun katagal sa pool of Bethesda. Amen? Na maybe he's frustrated. Araw-araw na lang, pareho na lang ang nangyayari. Araw-araw, ganito na lang ng ganito. Araw-araw, wala nang pinagbago. Araw-araw na lang, parang impyerno ang bahay namin. Araw-araw na lang, parang yung tatay ko lasinggero. Araw-araw na lang, walang nagbabago sa asawa ko. Hindi man lang ako bilan ng flowers and chocolates. Araw-araw na lang, walang pagbabago. Ang anak ko araw-araw na lang nagkakating. Araw-araw na lang ganito. Frustrated. Amen? And he's frustrated because every time na marireach niya yung edge ng pool, may mauuna sa kanya. Every time na malapit na siya dun sa healing, may mauuna sa kanya. Every time na almost makukuha niya ng healing, may mauuna sa kanya. I know many of us suffering the same situation. Yung mga almost, andyan na yung healing, almost, yayaman na dapat ako, tatama na dapat ako sa loto eh. Hindi po yun maganda. Mali po yun. Almost, andyan na yung yung akala ko magiging kami na. Hindi pala. Almost. Amen? That He's been there for so long. 38 years. Amen? And maybe, alam niyo na pinag-aaralan ko to, walang sinabi sa Bible na paralisado talaga siya. Ang sabi lang, infirmity. Amen? Na ang sabi ng description sa dictionary, it is a physical and mental disease or illness. Na possible na nung una, hindi naman talaga siya, nakakalakad pa talaga siya. Kasi nakapunta nga siya dun eh. Pero dahil nandun na siya for so long, niyakap niya na yung pagiging may sakit. Ni-embrace niya na yung situation. Na alam niyo, marami sa ating mga kapatid, akala natin hindi natin kailangan ng healing kasi in-embrace mo na yung sakit. Sabi ko po sa inyo, masakit talaga. Amen? That many of us, we don't long for the healer anymore. Kasi ganito naman ang sitwasyon ko eh. Nabuhay akong mahirap, mamamatay na akong mahirap. Ganyan na talaga yung tatay ko eh. Wala na akong magagawa. Aantayin ko na lang mamatay siya kasi ganyan talaga siya. Amen? So long na many of us, we're dealing with the same anxiety for so long. Same depression, same anger, same addiction.
Ilang beses mo nang tinry mag-quit na manigarilyo. Ilang beses mo nang tinry mag-quit maging alcoholic. Pero nandun ka pa din. Ilang beses mo nang tinangkang hiwalayan yung maling relasyon. Pero nandun ka pa din. Still paralyzed by your situation and pain. And God is asking you right now, do you want to get well? Marahil po pumunta kayo sa church ngayon. You're thinking, just like the old times. Just like an ordinary Sunday. Pupunta ako sa church, may kinigaw ng salita ng Panginoon, uuwi, walang magbabago sa situation ko. Parang yung lalaki. Yung araw na yon, hindi niya ina-expect na magiging araw ng kagalingan niya. Hindi ina-expect nung lalaki na yon na yung araw na yon ang magiging simula ng paglaya niya sa kasakitan. Kapatid, maybe hindi mo ina-expect. Nakakatagpuin at kakausapin ka ngayon ng Panginoon. Pero ang sinasabi ng Panginoon sa'yo, do you wanna get well? Gusto mo ba? Kasi kung gusto mo, gusto ng Panginoon. He is willing. Amen? And God is asking us right now, do you want to get well? Because your yes comes with responsibility. Kapag sinabi mong, yes, Lord, gusto ko pong gumaling. Yes, Lord, gusto ko pong mawala sa sitwasyon ko na ito. Yes, Lord, gusto ko na pong makalaya sa kasalanan na ito. Yes, Lord, gusto ko na pong makalaya sa addiction na ito. May responsibilidad na kasama. Why? Kasi kung gusto mo na makalaya sa kasalanan na yan, willing ka bang makipaghiwalay? Kung gusto mo na makalaya sa kasalanan na yan, willing ka bang umalis sa comfort zone mo? Kung gusto mo nang makaalis sa pagkakatali sa'yo ng galit, willing ka bang magpatawad? Willing ka bang makisaya kahit na masama ang ginawa nila sa'yo? Kung gusto mo na talaga makawala sa bisyo mo, willing ka ba na lalayuan ka ng mga kaibigan mo? Kasi hindi ka na nila kasama na ginagawa yung ginagawa nyo dati. Do you wanna get well? Delikado pala yung yes, ano? Kaya pala tinanong ng Panginoon, do you wanna get well? Kasi ang sinasabi ng Panginoon sa atin, marami sa atin, ang utak gustong gumaling. Pero ang puso ayaw. Ang katawan ayaw. Yung Lord, gusto ko na po talaga makawala dito. Gusto ko na po talaga magbago ang buhay ko. Gusto ko na po talaga lakaran ang pagtawag niyo sa buhay ko. Pero magugulat ka bukas, nandun ka na naman. Right? And God is asking you, gusto mo ba talaga, kapatid? Do you wanna get well? Verse 7. Ito yung sagot ng layman. Sir, the invalid replied, I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I'm trying to get in, someone else go down ahead of me. Yung parang sinasabi niya na, Bossing, wala kasing tumutulong sa akin. Gusto ko kaya lang, walang tumutulong sa akin eh. O kaya, walang nagpaparaya sa akin. Laging, matagal na ako dito, pero minsan yung mga nahuli sa akin, yung pa nauuna sa pool. Na, I want to, pero walang tumutulong sa akin. You know, I've realized that blaming only foster the enemy's activity in your life. Kapag sinisisi natin ang situation natin sa iba, it only fosters the activity of the enemy in your life, kapatid. Amen. Pero mo, 38 years stuck in that mat. Hindi man lang niya sinagot yung tanong ni Jesus. Ang layo ng sagot niya. Ang sabi ng Panginoon, do you wanna get well? Pero ang sagot niya, wala kasing magdala sa akin sa pool, Lord. Right? Na parang pag tinanong mo, anong ulam nyo? Kumain ako. Siguro Pinoy to, no? Mga ganyan na mga Pinoy eh. Amen? You know, victim mentality is so dangerous. Victim mindset is so dangerous. And listen to this. Comfort zone is so dangerous. It's so dangerous. Being stagnant is so dangerous. Why? Makakasanayan mo yan. At hindi mo na makikita yung plano ng Panginoon para sa buhay mo. Amen. God says we are victorious. We are victors and not victims. Amen. And God is telling us right now, tama na ang pananatiling nakalugmok. Do you wanna get well? Hindi porket ikaw ay nasaktan, mananatili ka nang nasasaktan.
Hindi porket ikaw ay nadapa, mananatili ka ng nadapa. I'm not invalidating your feelings, mga kapatid. Mahirap po talaga. Mahirap pong madapa. Mahirap pong magkamali. Mahirap malubog sa kasalanan. Gusto mo naman talagang umalis eh. Kaya lang lubog na lubog ka na. Amen? And God taught me that you cannot change what you're willing to tolerate. Hindi mo mababago yung bagay na tinotolerate mo. So, if you wanna get healed, gusto mong gumaling, gusto mong magbago ang buhay mo, gusto mong lakaran ng pagtawag ng Panginoon sa buhay mo, you want to say yes to God, kailangan mong iwanan yung mga dapat iwanan. Kailangan mong iwanan yung Bethesda na yan. Amen? Because God is asking you, do you want to get well? Do you want to get out of that situation? You know, I've realized that willing naman talaga tayong gumaling. Willing tayo. Sino ba naman ang ayaw na mabago ang buhay niya? Sino ba naman ang ayaw na mapunta siya dun sa better place, mapunta siya dun sa plano ng Panginoon sa kanya? Willing tayong gumaling. But are we willing to obey? Yes, you are willing to get healed. Pero willing ka bang sumunod sa Panginoon? Kasi kagaya nga ng sinasabi ko kanina, your yes comes with responsibility. Amen? Minsan kasi ang focus natin, ito nakakalungkot no? Sa atin mga tao ngayon. Hindi lang naman sa mga Kristiyano, even yung mga unbelievers, no? Na ang focus natin, self-fulfillment, hindi self-improvement. Right? Na kung anong magpapasaya sa'yo, yun ang gawin mo. Hindi na kung anong makakalugod sa Panginoon, yun ang gawin mo. Hindi eh. Ang gusto na natin, kung saan ka masaya. Kung saan masaya ang puso mo, dun ka. Amen? Hindi yun ang nais ng Panginoon para sa'yo. Ayaw ng Panginoon ng self-fulfillment lang. Ang gusto ng Panginoon, self-improvement. Gusto ng Panginoon, tanggalin ka sa sitwasyon mo na yan. Gusto ng Panginoon, pagalingin ka sa kasakitan na yan. Gusto ng Panginoon, iahon ka sa pagkakalugmok mo. Do you wanna get well? Are you willing to obey? Are you willing to give up that thing for God? Amen? And yung nangyari sa lalaki na ito, maybe not his fault. Pwede hindi niya kasalanan. We don't know kung paano siya naging lame. Right? Maybe hindi niya naman fault. Hindi naman niya kasalanan kung ano yung nangyari sa kanya. Though his condition is not his fault, but his healing in part was his responsibility. Right? God is telling us right now, kapatid, oo, yung situation mo, hindi mo yan ginusto. Hindi yan dahil pinaparusahan ka ng Panginoon, no. Yung sitwasyon mo, hindi mo yan ginusto, hindi mo yan kasalanan. Pero sabi ng Panginoon, your healing is your choice. Do you wanna get well? Kasi ang Panginoon, willing siya eh. Willing siyang katagpuin ka. Willing siyang kumilos sa buhay mo. Willing siyang kumilos sa business mo. But are you willing to obey God? Parang sa ospital, di ba? Ang mga doktor, kahit na kaya kanilang operahan, hindi ka basta-basta kung operahan yan. Hindi po sabi na, pumunta ka sa emergency room, operahan na natin yan. Hindi ganun. Hindi pwede yun. Right? Anong kailangan? May consent. Kailangan mag-yes ka muna. Kailangan may waiver. May nagsasabi na, I want to. Gusto ko. Amen? And God is asking us the same question. Gusto mo ba, kapatid? Do you wanna get well? Gusto mo bang gumaling? Gusto mo bang umahon? Gusto mo bang mabago ng sitwasyon mo? Then be willing to obey the Lord. Be willing to obey His command. Amen? Nalala ko po nung 2019, na-stuck ako sa situation na hindi ko gusto. Na-stuck ako sa situation na I'm sinning and at the same time serving the Lord. And at that time, may guilt sa puso ko na, ano ba to, Lord? Hindi tama yung, alam kong hindi ayon sa kalooban mo yung ginagawa ko. Kasi nade-disrespect ko yung mga magulang ko, nade-disrespect ko yung pamilya ko. I know this is not your will for me, Lord. Pero ang hirap umalis. Ang hirap mag-step up. Kasi ang iniisip ko at that time, paano ako magsisimulang muli? Na parang minsan, nung time na yon, willing na lang ako to settle for less. Kasi ayoko na mag-start over again. Willing na lang ako mag-settle na nahihirapan ako. Willing na lang ako mag-settle na nahihirapan yung mga taong nakapaligid sa akin just because ayoko mahirapan.
Alam kong magiging mahirap. And nung time na yon, na dumating ako sa point ng buhay ko, hindi ko alam kung nakaranas din kayo ng gano'n na, hindi ka masaya, pero hindi ka rin malungkot. Alam niyo yun? Yung, pag iniisip ko, wala nga akong dapat ikalungkot eh. Pero hindi ka rin masaya. Hindi ko alam kung nararanasan niyo po yun. Pero you feel empty. May kakulangan sa puso mo. At that time, I'm asking the Lord, Lord, ba't ganun yung pakiramdam ko? Hindi ako masaya. Hindi rin naman ako malungkot. Sakto lang. Saks lang. And the Lord spoke to me at that time. Sabi ng Panginoon, do you wanna get well? Gusto mo bang makaalis dyan? And then immediately I pray to God, Lord, ayoko na po. Ayoko na po ng sitwasyon ko. If you are calling me to go on full time, I will go. Lord, ang hirap takasan eh. Oo, hindi naman ako malungkot. Hindi rin ako masaya. May emptiness eh. Kasi hindi ko ginagawa, hindi ko sinusunod yung salita ng Panginoon, hindi ko sinusunod yung gusto ng Panginoon sa buhay ko. You know what? Nung dumating ang Panginoon sa situation ko, hindi ko alam, pero na-flip talaga ang buhay ko upside down. Right now, 5 years na ako sa October. Na full time. Amen? That moment, ang hirap umalis. Ang hirap bitawan lahat ng ito. Ang hirap bitawan lahat ng mga tumatali sa akin. Ang hirap makalaya sa mga tumatali sa akin. Nung dumating si Jesus sa sitwasyon ko, at sumagot ako sa Panginoon na, yes, Lord, I wanna be free. Yes, Lord, gusto ko na pong makalaya dito. Yes, Lord, gusto ko na pong itama ang lahat. Yes, Lord, gusto ko na pong sumunod sa iyo. Doon dumating ang miracle. Doon dumating ang breakthrough. 5 years later, here I am, standing in front of you, preaching the Word of God. Kung maglulook back ako, 2019, hindi ko naisip na gagawin ko to. Kasi I was about to quit that time. I was about to quit yung paglilingkod sa Panginoon at that time. Pero kapag sumunod ka talaga sa Panginoon, gugulatin ka niya sa milagro na kaya niyang gawin sa buhay mo. Amen? Verse 8, then Jesus said to him, get up, pick up your mat and walk. And at once, the man was cured. He picked up his mat and walked. Pero mo, nung sinabi ng lame man kay Jesus, wala kasing magdadala sa akin sa pool. I have no one na magdadala sa akin sa pool. Ang sagot ng Panginoon, get up, pick up your mat, and walk. Hindi sinabi ng Lord na, walang tumutulong sa'yo? Okay, sige, tulungan kita, ilaglag kita sa pool. Hindi yun ang ginawa ng Panginoon. Yun ang hinihingi ng lalaki. That he is asking for somebody na maglalaglag sa kanya sa pool para makuha niyang healing. Right? Pero hindi yun ang ginawa ng Panginoon. Hindi sinabi ng Panginoon, sige, dahil gusto mo may maglaglag sa'yo sa pool, eto, laglag kita sa pool. Hindi siya ginano ng Panginoon. Right? Buti na lang gracious ang Diyos eh. Amen? This is a picture na ang Panginoon pag kumilos, hindi talaga nakabase sa standard mo at sa plano mo. Ang plano pa rin ng Panginoon ang mangyayari. Amen? Hindi tinulungan ng Panginoon yung lalaki na ihulog sa pool para gumaling siya kasi gusto ng Diyos ma-realize mo, tingin kayo sa akin mga kapatid, wala kang ibang kailangan to feel that need, kundi ang Panginoon lang. Hindi ang pool ang kailangan mo para gumaling ka. I am. Ako ang kailangan mo. Na sinasabi ng Panginoon, hindi kasi ang pool ang magpapagaling sa'yo. Eto ako. I am the miracle worker. I am the healer. Bakit ka nag-aantay sa pool? Andito na ako. God is telling all of us right now, ba't ka pa naghahanap ng mga healing powers? Ba't ka pa naghahanap ng mga healing crusades? Andito ang Panginoon. He is willing. He is willing na pagalingin ka. You don't need that pool. You only need God. Hindi mo kailangan ng pool, kapatid. Kailangan mo lang ang Panginoon. Amen? Pero tinatanong ko dito, bakit ba gustong-gusto niya mauna sa pool?
Bakit ba gustong-gusto niya mauna sa pool? Bakit hindi niya nalang sinabi na, Misaya ka? Pwede mo ba akong tulungan? Bakit gustong-gusto niyang mauna sa pool? Kasi ganyan tayo, ganyan ang mindset natin eh. Amen? Gusto natin, dun sa tingin natin na makakapagbigay ng kasiyahan sa atin. Gusto natin dun sa pool na akala natin makakapag-sufy nung emptiness ng puso natin. Gusto natin dun sa pool na akala natin makakapagbigay ng pag-ibig na hinahanap natin. Dun tayo sa pool na kung saan gusto natin, akala natin, mahahanap natin yung hinahanap natin. And God is telling us right now, wala kang ibang kailangan kapatid, si Jesus lang. And He is there. He is with you. Amen? Nandyan ang Panginoon. Kailangan mo lang mag-yes. Inaantay lang ng Panginoon ang yes mo. And you know, I realize na God can bless you, He can heal you, kahit nasaan ka pa. Kasi hindi naman ang pool, hindi ang simbahan, hindi akong ano paman, hindi ang mga pastor, ang makakapagbigay ng milagro at kagalingan sa buhay mo. He is the miracle worker. He is our healer. And we need God in our lives. Pero nag-wonder din ako dito as we end this message. Sabi ni Lord, get up, pick up your mat, and walk. Sabi ko, Lord, bakit kailangan pa niyang kunin yung mat? Bakit hindi nilang tumayo ka, maglakad ka? Pwede ba yun? Pwede. Pero Lord, what's the relevance of that mat? Bakit talagang tiningnan ko sa iba-ibang version ng Bible, talagang consistent. Get up, pick up your mat, and walk. Tumayo ka, arise, pick up your mat, and walk. Tumayo ka, kunin mo ang mat, and walk. Amen? Alam niyo kung nariniwala ako, kinausap ako ng Panginoon, na kaya pinakuha ng Panginoon yung mat, kasi ayaw ng Panginoon na balikan mo pa yon. Amen? Kasi siguro kung iniwan niya yung mat, at umalis na siya, may reason pa siya to go back. May unfinished business pa. Babalikan ko pa yung mat. Kasi napalapit na siya sa akin eh. 38 years kong kasama yun. Ang hirap niyang i-let go. Kaya dapat, babalikan ko pa siya. Pero ang sabi ng Panginoon, get up, pick up your mat and walk. Hindi rin sinabi ng Panginoon na get up, iwanan mo na ang mat, huwag ka nang bumalik sa mat and walk. Hindi rin yung sinabi ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, dalin mo. Bit-bitin mo yung mat. Sabi mo nga sa katabi mo, bit-bitin mo. Ano sinasabi ng Panginoon? God is not saying, nakalimutan mo lahat ng mga past experience mo. God is not saying, nakalimutan mo lahat ng mga pain, kalimutan mo lahat ng mga struggle, kalimutan mo lahat ng kasakitan, kalimutan mo lahat ng obstacles sa pinagdaanan mo. Ang sinasabi ng Panginoon, tumayo ka, bitbitin mo yan as a living testimony na pinagaling ka na ng Panginoon, inahon ka na ng Panginoon, at huwag ka nang bumalik na muli. Amen! God is telling all of us right now, it's time to get up. It's time to get up. Matagal ka nang nandyan. Ang tagal mo nang sinasabing gusto ko na talagang makalaya. Ang tagal mo nang sinasabi gusto ko na talagang magbago. Ang tagal mo nang sinasabi ayoko na talaga ng bisyo na to. Ang tagal mo nang sinasabi gusto ko na talaga siyang hiwalayan. May asawa kasi eh. Ang tagal mo nang sinasabi yun. Right? And ang sinasabi ng Panginoon sa iyo ngayon, do you wanna get well? If yes, get up. Pick up your mat. Walk. Get up. Pick up your mat. Walk. Huwag mong hayaan, kapatid, na magtagal ka pa lalo dyan. 38 years is enough. Anak, that's enough. Tama na yung mga panahon na lagi ka lang nagsasabi na you want to. Pero hindi ka kumikilos. Imagine, no? Yung lalaki, sabi doon, sinabi ng Panginoon sa get up, pick up your mat, and walk. And sabi doon, at once, gumaling siya. At once, na immediately, sabi sa ibang translation, gumaling siya. The moment na sinunod niya yung sinabi ng Panginoon to get up, nakaranas siya ng kagalingan. Kapatid, baka kaya hindi mo nararanasan yung breakthrough kasi ayaw mo pang tumayo dyan. Baka kaya hindi mo pa nararanasan yung breakthrough kasi ayaw mo pang iwan yan. Baka kaya hindi mo pa nararanasan yung plano ng Panginoon sa iyo na napakaganda.
Kasi nandyan ka pa rin. You're still stuck on your mat. Stuck on your mess. And God is telling us right now, anak, enough. Get up. Tayo na. Pick up your mat. Walk. Amen? Alam nyo, naalala ko habang pine-prepare ko to, yung anak ko po si Kumi. Turning 2 na siya this October by the grace of God. Pero naalala ko, nasa toddler stage na siya. Medyo ang kulit na po talaga, no? And then, naalala ko siya, every time na nakakagawa siya ng mali, like, tinothrow niya yung pagkain, or nag-hit siya ng people, lagi namin siya sinasabihan ni Gab na, masama yun, mali yun. So, ang gagawin namin ni Gab, namin siya, face the wall namin siya. No? So, kahit na 2 years old, face the wall namin siya kasi gusto namin matutunan niya yung lesson. And then, kapag naka-face the wall na siya, lagi siyang lilingon sa akin. Sabi niya, Mama, sorry. So, ikaw, syempre, tatatagan mo yung loob mo kasi gusto mong ma-learn niya yung lesson eh. Right? So, kahit na minsan, nababagbag na yung damdamin ko, tinitiis ko. And then, kapag nakita ko talaga sa kanya na talagang umiiyak na siya and she feels sorry, kukunin ko siya, mag-i-smile siya sa akin, at kapag nag-smile back ako sa kanya, it's a sign, okay na kami, bati na kami. Absuelto na siya sa kasalanan niya. Amen? Pero yung napansin ko sa kanya, na kapag niyakap ko na siya, sinabi ko, okay na tayo, pag sinabihan ko siyang, I love you, alam niyo ang gagawin niya? Tatakbo siya, babalik siya dun sa same mistake na ginagawa niya. Tatapon niya pa rin yung pagkain, gagawa pa rin siya, ihihit pa rin niya yung tao, gagawa pa rin siya ng mga mali. A picture of us. Na minsan, lagi nating tinatanong ang Panginoon, Lord, bakit hindi pa ako nakakaahon sa sitwasyon ko? Ang sabi ng Panginoon, bumalik ka na naman eh. Pinatawad na kita. Pinalaya na kita. Bakit bumalik ka na naman? Kapatid, huwag ka nang bumalik. Ang sekreto para hindi ka naalipinin ng kasalanan, hindi ka naalipinin ng nakaraan mo, huwag mo nang balikan. Kasi hanggat binabalikan mo yan, kapatid, hindi ka makakalaya. Hanggat uulitin mo yang gawin, hindi ka makakalaya. And God is telling all of us right now, enough, anak. Enough. Get up. Pick up your mat. It's time to walk. It's time to walk sa plano ng Panginoon sa buhay mo. It's time to do the will of God in your life. It's time to serve the Lord. It's time to give to the Lord. It's time to give back to the Lord. It's time na bumalik ka sa pamilya mo, humingi ka ng tawad, makipag-ayos ka. It's now time. It's now time to give up wrongdoings para tayo ay gumaling. Amen? So kapatid, if God is going to ask you the same question right now, do you want to get well? Sabi ng Panginoon, I'm willing to heal you. But are you willing to obey? Kasi ano nyo, sasabihin ko na sa inyo mga kapatid, saying yes to God is so difficult. Hindi po madali. Madaming gagawin si Satan para pabalikin ka na naman dun sa same mat. Maraming gagawin si Satan para i-crippled ka ulit. Para paralisahin ka ulit. Maraming gagawin si Satan para lumayo ka ulit sa Panginoon. But God is telling you right now, I'm willing, anak. Do you wanna get well? Sa lahat po ng gustong gumaling, pwede po ba kayong tumayo? Kahit nasa online, this is a prophetic gesture that if you wanna say yes to God, and say, yes, Lord, gusto ko na pong makalaya. Gusto ko na pong makaalis sa sitwasyon ko. Gusto ko na pong magbagong buhay. This is the first step, Lord. I want to say yes to you. Pwede natin itaas ang ating mga kamay sa Panginoon. Lord, here we are. Surrendering our lives to you. Once again, Panginoon. Salamat po for telling us that you love us. You care for us. At ayaw mo, Panginoon, na manatili kaming nakadapa. Ayaw mo, Panginoon, na manatili kami sa same sin.
same situation na tumatali sa amin. Gusto mo kaming palayain, Panginoon. Marami pong salamat. And right now, Lord, sa pagtaas po namin ng aming mga kamay, it is a sign, Lord, a gesture that we say yes to you, Lord. We are starting to surrender our lives to you, God. Lord, alam namin hindi po magiging madali. Alam po namin mahirap. Alam po namin mahirap na makalaya sa mga bagay na ito. Pero wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Kung mag-yes lang kami sa iyo, kung sasabihin lang namin sa iyo na nais namin, Panginoon, you are willing to heal us. You are willing, Panginoon, na kami iahon sa kung ano man ang tumatali sa amin. Ikaw ay willing na palayain kami sa anumang kasalanan, Panginoon. We thank you, Jesus. And right now, Lord, wash our hearts. Pagmasdan mo ang aming mga puso, Panginoon. Katagpuin mo nga po kami once again. Katagpuin mo nga po kami, Panginoon, sa kung anumang sitwasyon meron kami ngayon. Lord, kung nasa point kami ng buhay namin, na hindi na po kami makaalis, dun sa putik na nilagay ng kaaway sa amin, Lord, tulungan mo kami. Help us. Help us to get up. Help us, Lord God, na yung mga mess, yung mga sin, yung mga addiction, Lord God, na pinanggalingan namin, yung mga mat na yan, Panginoon, na pinanggalingan namin, is the same testimony, Lord God, na gagamitin namin to expand your kingdom and to expand your glory. Marami pong salamat. And right now, Lord, I'm speaking blessing sa lahat po ng aking mga kapatid na ito, Panginoon. Ikaw nga po, Lord God, ang patuloy na magpakilala sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo sila, Lord God, at hayaan mo na maranasan kanila, Lord God, like never before. We thank you, we glorify you, we honor you in Jesus' name. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Hello, Global family. Thank you for watching. If this message have impacted your life, please consider subscribing. Let us know in the comments what God spoke to you today. Where are you streaming from? Or how can we pray for you? We pray in Jesus' name that we will continue to advance God's kingdom through the spreading of His Word through this online platform that we have. If you want to support the ministry of Jesus is Alive community, I want to encourage you to support financially and give. Go to our website, gsmnb.com/give, for you to know all the ways that you can support this ministry. I hope to see you soon. God bless you.